Guys, magandang araw po sa inyong lahat. So, ang ipi-feature naman natin ngayon is si Senator Bongo. Alam nyo naman yan, action man din yan. Kumbaga, ang kanyang motto sa buhay ay may bisyo yan. Ang bisyo niyan ay magserbisyo sa taong bayan. So, yun, medyo marami siyang mga nasimulan na magaganda at nakatulong sa ating mamamayang Pilipino, lalo na sa maliliit na kababayan nating wala talagang kakanyahan na bumili ng gamot, mga ganon sa malasakit center. So ito may programa sila noon ng panahon pa ng ating butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Parang nangyayari, maraming complaint sa kanyang dumarating na hindi naman nangyayari yung programang yon. So, ang balik sa kanila bumabalik. Kaya nakakalungkot po na hindi pinagpapatuloy ng ating gobyerno sa ngayon ang mga magagandang proyekto ng ating butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte at itong ating butihing Senador Lawrence Bongo. So, pakinggan nga po natin ang kasi nakikipagdiskusyon siya sa bagong DSWD Secretary na ang laki-laki ng budget. Tapos, parang iniipit. Iniipit ang budget para doon o inuuna, hindi, huli sila sa priority, yung mga panukala ni Senator Bongo. So, tunghayan po natin guys. Nakakalungkot po ito. Previously, during the 18th Congress, I previously advocated for the Balik Probinsya program to decongest sa Metro Manila. Panahon po ng pandemya, marami pong nadala, gusto umuwi ng probinsya. Anyway, ngayon, papalik naman po sila ng Maynila. Dito po yung trabaho nila. Mas gusto na nilang balik Maynila na kesa balik probinsya. Pero meron pa rin pong iilan na gusto pong mamuhay na lang po sa kanilang mga probinsya. I previously advocated for the Balik Probinsya program to decongest Metro Manila and ensure balanced regional development. In line with this, former President Rodrigo Duterte issued Executive Order 114 institutionalizing the program. One of the implementing agencies of this program is the DSWD. In fact, meron rin po kaming resolution sa Senado supporting the Balik Probinsya program nga po dahil talagang maraming gustong umuwi. Iba naman po yung Balik Probinsya, iba rin po yung mga binyahe po, no? Pinasakay ng bus na makauwi lang po sa kanilang mga probinsya. Gusto natin silang tulungan makauwi ng probinsya, ang mga gustong makauwi at masiguro mayroon silang puhunan at kabuhayan na naghihintay po sa kanila doon. May livelihood po sila at meron po silang pag-umpisahan po ng bagong buhay sa probinsya. Meron pong iilan po na nag-apply po sa inyo at part po ang ating DSW noon, no, sa programang ito. Is the DSW still implementing this program? Do you have a budget for this? And will this still continue in 2024, Secretary? Secretary Gatchalian. Mr. Chairman, Senator Bongo, thank you for that question. Tama ho. It's a mainstay in the program. It's under the Kalahi program na entry sa GAA natin. It's BP2 as you envisioned it. Yun yung tawag ho sa kanya, Balik Probinsya 2. It's there and we are going to use it as mentioned a while ago, lalong-lalo na for our families in street situation, yung tinanong ni Senator Villar kanina, among many recipients of it. The whole program we've retooled para mas mapalakas pa ho siya, wherein yung care nila dito sa Metro Manila kasi pagka nakaabot ho tayo ng mga families in street situation or yung mga ibang nawalan ng trabaho, biglang na kick out sa kanilang mga apartment, we are now currently waiting for an EO to come out wherein yung care nila, the interim care in Metro Manila from transition housing ay kasama na sa BP2. And then hopefully, ang exit nila, hindi man hopefully, but ang exit nila dapat, ang turnaround 4 days, no more than 2 weeks, maibalik na namin sila sa kanilang original provinces pag gusto nila umuwi. And working with the local government unit there
on the subsidy para sa economic enterprise nila pagbalik ho doon. Grabe. Also, lalong-lalo para sa mga pamilya natin in street situation, ito ho yung mga nawalan ng trabaho tapos nakatira na sa lansangan, sisiguraduhin din natin sila that we're working with PSA on making sure na meron silang identification or through the department para ma-track down rin namin yung progress ho nila. We're databasing them already as we reach out to them. So sa madaling salita, Senator, yes, it's still in our program. Yes, we want to continue implementing it and strengthen it. And next year, in the budget season, you will be able to see another entry for it. Kasi we believe in the program and we want to strengthen the program, lalong-lalo na for our families in street situation na nawala ng trabaho or may shock sa pamilya that they have to go and in the streets. Salamat po. Wala naman pong bilitan, pero yung mga gusto mong na po ng probinsya, tulungan natin silang mamuhay, makapagsimula muli dun sa probinsya. Ito po yung Balik Probinsya program. Iba naman po yung hatid tulong. Yun yung mas maraming nakauwi na po ng probinsya ng panahon ng pandemya, hinatid sa kanilang mga probinsya through the executive, no? At karamihan nga po rito sa kanila ay bumalik na po ng Manila. So maraming salamat po sa mga programa, Secretary Rex, na makakatulong po sa mga mahirap nating kababayan. Nandito lang po ako to support you basta para po sa mga kababayan nating mahirap. Salamat po. Matulungin talaga to si Senator Bong. Ito pa guys ang kasunod. So, nasunod yung question ni buting Senador Bongo, Lawrence Bongo, yung tungkol sa kanyang programa no, na Malasakit Center. Naging batas na ito nun eh. Ngayon parang pinahihirapan pa rin ng mga tao. So, sa totoo lang, talagang pinahihirapan kasi yung pinsan ko, dati mag-i-email lang yan. Ngayon, parang pinahihirapan nila. Talagang walang budget. Noong January, walang budget ang inalis kumbaga hindi nila nabigyan pa ng budget. Wala pa rin pondo na ibibigay sa Malasakit Center. Kaya lahat ng natenga. Lahat ng mga humingi ng tulong sa Malasakit Center, natenga. So, ayun, medyo nakakalungkot po kasi itong bagong secretary ng DSWD ay hindi ko naman sinasabing tutulog-tulog. Pero kayo na mag-isip kung tutulog-tulog tong secretary na to, si Rex Gatchalian na dating mayor ng Valenzuela at ngayon ni secretary ng DSWD na ipinalit kay dating secretary Erwin Tulfo. So ito nangyayari ngayon sa bagong secretary ng DSWD. Napakasaklap po, guys. So pakinggan po natin yung itinatanong ng ating butihing Senador Lawrence Bongo. Mr. Secretary, as you know, Republic Act 11463 or the Malasakit Centers Act mandated the establishment of Malasakit Centers in DOH hospitals. The Malasakit Centers is a one-stop shop for medical and financial assistance for indigent patients. The DSWD is one of the agencies in the Malasakit Center along with DOH, PCSO, and PhilHealth. May I just know the status of deployment of DSWD personnel in Malasakit Centers, and pangalawa po itong medical assistance to poor patients through guarantee letters. How can we harmonize this with the current setup in Malasakit Center para hindi na kailangan lumabas po ng hospital yung mga pasyente o mga kamag-anak para humingi po ng separate medical assistance po sa DSWD? Thank you very much, Senator Go. Mr. Secretary, can you please? Mr. Chairman, before anything else, I'd like to thank the Senator Amy Marcos for giving me the chance to explain that. Amy Marcos, kay Senator Bongo tayo. Senator. Senator Bongo, thank you also for the kind words. Una po, yung sa Malasakit, we will. It's a Republic Act and the department always makes it a point to support all laws that are mandated on us to be the lead agency or the support agency. We have a full deployment of social workers and case managers in the Malasakit centers. But as mentioned to you before during our discussion, we are also in the works with trying to harmonize the details of the joint memo circular with the other agencies in the Malasakit Center. Kasi meron pa rin ho yung situation wherein, like you mentioned, families will have to go out, get
social worker case intake before they can go back. So we're trying to streamline that by making sure that the JMC that we're currently working on with your office is streamlined na one-stop shop talaga siya na hindi na ho siya lalabas. But moving forward, katulad nung nasabi ko ho kanina, yung digitalization plan natin is to see to it na dapat pagpasok nung pasyente sa loob ng hospital, and this applies to our guarantee letters po, and hopefully later on the DOH can also probably adopt the same platform. Dapat end-to-end na ho siya. They upload things in the portal or they go to Malasakit Center. Nangyayari na The naman guarantee yan letter nun eh. is Ngayon, actually piniit printed nyo. there. Hindi na ho kailangan na babalik pa sa amin para kunin yung guarantee letter. In the Malasakit Centers, nangyayari na ho yan eh. But in the other areas na walang Malasakit Center, what happens is they go pa to the department, get the guarantee letter, go to the hospital. So Mr. Senator, you have our assurance that we will make sure to work with your office, because you're the primary author of it, in streamlining the JMC, the Joint Memo Circular, kasi there are provisions there. Babantayan namin yan yung Further assurance mo, ha? streamline so that yung mga tao hindi na ho siya pabalik-balik social worker, punta sa Malasakit Center, but rather everything should be processed inside the Malasakit Center the way you envisioned it. Talaga, ha? Maraming salamat, Secretary Rex. Malaking bagay po yun, no? Na, alam nyo, yung pamasahe, Oo. malaking bagay po yun Totoo. sa mga mahihirap nating mga kababayan. Talaga. Makakatipid po sila sa pamasahe, panahon po na hindi na sila kailangan pang pabalik-balik. Tulungan po natin sila. Ito po yung sinabi ko na ito po yung mga mahirap. Sila po yung pumupunta sa mga government hospital po, Secretary Rex. Ito guys, sa Senado po ito nangyari. So, may tinatanong si Senator Bongo tungkol sa DSWD, yung mga tulong, mga ayuda na until now hindi pa po naibibigay nitong DSWD Secretary. Ewan ko kung natutulog siya o ewan ko. Tapos ang budget nila guys, napakalaki pa. Ang na-distribute lang nila 54% dun sa total budget nila para dun sa mga ayuda. Tapos, yung iba hindi nabibigyan. Napakarami pang hindi nabibigyan guys. So, ito yung tinatanong ni Senator Bongo at marami siyang mga ebidensya na may pakikita. So, sa tulong ni Sir Banatbay, kasi hinahanap ko po ito sa sa Senate hearing pero hindi ko makita. So, mangungopya muna ako kay Sir Banatbay at may mga komento rin siya dito. Patuloy natin guys. Qualified po ito, indigent. Tuloy-tuloy ho ba yung pamimigay niyo ng tulong sa mga Yan. estudyante, yung Senator educational Bongo. assistance through AICS ngayon? Marami hong Utal-utal siya, oh. sa maraming mga assistants na sa guidelines po yan. Every day may mga pumupunta sa iba't iba naming mga opisina na humingi ng educational assistance, pero dumadaan ho yun sa assessment ng ating mga social worker. Kasama pa rin siya sa menu. So kayo po ang nagbabalidate, for example, sa isang lugar, kung meron kayong bibigyan ng Sa isang individual. Opo. Or sa grupo po ng mga estudyante, kayo po ang nagbabalidate, di ba? If they are qualified. In all the program components ng guidelines ng AIC, social workers po. So when Kayo nga po, DSWD. Yes. Opo. So, malalaman niyo po kung qualified po ito, indigent talaga to, kailangan ng tulong. Yes, Madam Chair. So, and then, magbibigay ho kayo ng Financial assistance. financial assistance or payout, gano'n. Yes, Madam Chair. Nakarating kasi sa aking opisina ang ilang reklamo. Meron po mga estudyante, no, sa General Luna, sa Quezon, umaasa na po ito, validated na po ng DS. Dito makikita nyo, tinatanong ni Senator Bongo yung mga ilang hindi nabibigyan na lugar na aprobado na Yung pala ng DSWD. Oh. Ibig sabihin, it's either one, may humaharang Meron yan. at pinupolitika, Totoo. kaya hindi nabibigyan yun, dahil maybe, we do not know. Kasi ako, may alam ako eh. Sabihin mo na, Banatbay. Nagtataka siya, bakit di daw nabibigyan? Aprobado na yun, ha? Ibig sabihin, wala nang problema. All the documents that needed, nandun na. Pero hindi pa rin binibigay. Hindi Yun ang nililist, masakit ika nun. nga. Yun ang masakit. Tinatanong ngayon ni Senator Bongo. Yan. Okay? Sabi naman nito ni Gatchalian, ni Secretary Gatchalian, okay naman, nandito naman, blah, 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 kesyo, ganon. Pero tingnan nyo mamaya, well-researched si Senator Bongo dito. WD at ready na po sila for payout.
Kaya Madam Chair, kasi ang chairman ata dito si si Senator Amy Marcos. Yan. Ganyan kasi ang tanungan sa Senate eh. Mm. Kunwari, even if ibang senador ang magtanong, your answer will be sagot mo doon sa chair. Ang chair ata, kaya Madam Chair ang tawag diyan kasi si Senator Amy ang chairwoman ng committee na to. Alam po, yung mga mahirap talaga itong mga kababayan natin, mga estudyante. Alam po, hindi na tuloy po yung payout nila. Gusto lang po natin malaman, sir, no? Pa-check niya lang po kung bakit po hindi na tuloy. Magkano pa po ba ang pondo ng AIX? Yan, yung pondo. Kabuuan po, AIX. Pakinggan nyo, Kabuuan. guys. Madam Chair, before I answer that, it's in my cell phone also, the data. But if I can ask the help of the good senator to furnish us a copy of those Budget students, so lang that ang we can tanong. direct the regional office to do a payout. Magkano po muna yung balanse ng AIX ngayon? Yan. For the record? Booking Ito na yan. Ang budget ng AIX at saka Booking na Tinatanong yan. ngayon kung magkano yung budget na hindi pa nare-release. nagamit po ng AIX. As of today. We have only the August 31 cutoff. The total budget for AIX is 36,818 billion. Ang balance po natin is 16,858. So ang ilang percenta po itong utilization? 54.21%. So meron pa pong 45% pa or Grabe, ilang billion laki pa pa pong nun, no? balanse? 16.858 Tapos, billion. manghihingi na budget Meron agad. pong pera ang AIX. Meron pa ho. Sa kasalukuyan as of September. As of August 31, So meron pa pong pondo. So pwede nyo bang mabalikan po ito? Nakita nyo, pinapalabas ngayon ni Senator Bongo kung anong nangyayari doon sa pera. At sinasabi pa dito na may 45% pa na hindi na-release. Bakit? Kasi dapat i-release yan bago, kasi budget deliberation to dapat i-release tama. yan bago na naman yung bagong budget Oo. ngayong taon na to. Yun nga. Tama. Secretary at ma-explain naman po sa kanila na bakit di po sila nabigyan ng tulong. It was validated po by the DSWD na qualified naman po sila, mga estudyante. Hindi lang po sa General Luna sa Quezon, marami pa pong iba. Baka pwede nyong ma-explain po sa kanila na kung may pondo po ba itong mga naka-ready na po, no, for payout sa Bataan. Oo, may budget yan. Last year pa. Hindi na General pinamimigay. Luna. So for the record po, may pera po. For the record, may pera po. Hindi ko lang po Nako. kabisado kung So kung validated na po sila ng DSWD, pwede po sila makatanggap. yes, Madam Chair. So pwede nyo silang mabalikan at mabigyan po ng tulong dahil umaasa po sila sa DSWD. Talaga. Yes, Madam Chair. Mga mahihirap naman po sila. O yun. Yes, Madam Chair. Tulungan po natin. Marami pa po, pwede po bang i-provide namin sa inyo ang listahan po nito? Mga qualified, validated na po ng DSWD, pero hindi na po binalikan ng DSWD. Yes, Madam Chair. If we can get a copy so that we can direct the necessary field office to look into it and do the payout immediately. Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Cagayan. Ito po yung mga naapektuhan rin po ng bagyong Egay. Opo. Taka pwede pong balikan nyo sila. Secretary Rex. Grabe no, bagyong Egay pa. Naku, Yung, tagal na hindi nun. nabalikan. Banat bay. Alam nyo, kasi may balita ako eh. Ano? Ano, Sir Banat bay? Dahil daw gustong ipitin ng isang, naku po, ayoko Ha? na sabihin. Sabihin mo na. Pumapapel na Na? mataas na posisyon sa Congress Ibaba natin yan. at pinipigilan ma-release ang pera na yan dahil yan mga lugar na kung saan napuntahan ng kalaban niyang talagang hindi daw nire-release yung pera, yung budget. Nako, ha? Sinasadyang hindi ma-release para mapahiya. Walang iba kung hindi si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo naglakad sa mga yan para tulungan yung mga lugar-lugar na yan. Nako. Tapos biglang
pinipigilan. Pinupolitika. Lang ng isang kongresistang tambaluslos. Dahil umaasa po sila sa Negros Occidental. Pinopolitika. Karamihan po nito, biktima po ng bagyo. Karamihan po nito mga mahirap nating kababayan. At sana naman po maawa naman tayo sa mga empleyado ninyo. Oo nga naman. Dahil sila po ang Tama. maharap, no? Tama. Mismo doon sa mga regional offices. Sila po ang bigyan nyo lang po ng totoong Ng, sitwasyon. Ayan, Kung talagang commercial. qualified naman po itong mga mahirap, biktima po ng bagyo, baka pwede pong nakikiusap ako sa inyo, Ayan. Secretary. Ito, Rex, nakikiusap ito na po to. yung mga mahirap nating kababayan. Baka yung ano lang po yung totoo, maawa naman tayo sa kanila Mm. na umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. At wala ho silang inaasahan kung hindi tayo po nasa gobyerno. Huwag po natin sa kanila ipagkait yung tulong. Bumanat ka na, Senator Madam Chair, Bongo. ang Departamento ho will definitely Bumanat ka pay them na. out. Promise Pakuha yan? lang po namin yung mga listahan. Nako? Marami po yan, mga typhoon victims, mga estudyante na qualified po. Tsaka umaasa, ilang araw na po na hindi nila natatanggap. Pwede nyo ma-explain sa kanila, Oo. Secretary Rex. Ito po Bumanat yung ka na, Senator Bongo. mga mahirap. Inaantay ko yung mga banat mo. Kawawa talaga. Tulungan po natin. Yes, Madam Chair. We need good Ako malaki po ang assurance. tiwala ko sa iyo, Secretary Rex, na tulungan mo sila. Tulungan naman natin sila. Yes, Madam Chair. Nasa sa iyo na po lahat sa mundong ito. Binigay na po ng Diyos. Kaya lahat po siya. Bumanat. Po natin yung mga mahirap. Yes, Madam Chair. Secretary Gatchalian. Ako, mahihahiya naman po kayo, ha? Lagyan mo ng Rex. May Eh, gatsalya na ano sa inyo senador dyan, eh. oh, mayaman ka naman eh. Tama na, nakuha mo na lahat ng ano. Ha? Alam mo, first time kong marinig si Senator Bongo dito na gumanito, ha? Ako din. Ibig sabihin, seryoso siya dito. Oo. Ibig sabihin, minawarningan niya na ipamigay niyo na. Oh, bakit Baka mabulsa pa yan. Mayaman ka naman. Kawawa naman itong mga kababayan natin. You know, first time ko narinig si Senator Bongo nagsalita ng ganito. Ako din. Totoo naman, Secretary Rex, di ba mayaman naman ang pamilya ninyo? Hindi nang pinagkakait yan. No? At isa po kayo sa pinakamayaman sa buong Pilipinas, Secretary Rex. At ako po'y nakikiusap sa iyo. Ayan. I'm begging you. No, Madam Chair. Di ka ba nahiyan yan? Natin yung mga mahirap nating kababayan. Hindi na ho kailan makiusap. Trabaho ho namin yan No. sa departamento. Asahan ko po yan, Opo. Secretary Rex. Tingnan niyo to. Ha? Isa bang malupit na banat ni Senator Bongo? Banat. The list. And what we will do is direct our field office to do the necessary arrangements. Whether sa loob ng aming opisina, in batches, we will definitely do that. Pakuha lang ho talaga namin yung mga listahan. Hindi po natin madadala yung yaman ninyo sa ilang buhay, Secretary Rex. Yes, I understand, Madam Chair. Totoo lang po, Secretary. Diretsahan yun, no? Tulungan po natin ang mga kababayan nating mahirap, Secretary Rex. Madam Chair, the good senator has my assurance. I have lived a life of almost 15 years in public service in the local government unit. I've seen poverty when I was a city mayor and a congressional member of Congress. So naunawaan ko ho yung punto niya na importante itong serbisyo na to. Nakikinig sila, promise yan ha. Yes, Madam Kung ano Chair. yung mga mahirap ha. Yes, Madam Chair. Piliin, Secretary. Wala ako, Madam Chair. Hindi ko... Pabalikan mo lahat ng mga mahirap, Yes, Secretary Rex. yes, Madam Chair. Nangako siya for the record. Nakikinig po ang sambayan ng Pilipino. Yes, Madam Chair. Ayan, nakikinig ang sambayanan, ha? May camera tayo dito, ha? Pati nga ako, nag-video na eh. Tulungan nyo, ha? Hindi nyo na iipitin, ha? Huwag na kayong papayag sa umuutos sa inyo ipitin yan. Di ba? Yan si Sir Banat Bay. Secretary Gatchalian, mayaman ka naman na eh. Ipamigay na natin yan sa... Hindi, alam mo, tama yun eh. Oo. Maisipin yun na mabuti yun, ha? Bakit nga naman naiipit? Bakit hindi na ipamimigay? Anong problema? Bulsa. Mabagal gumalaw? O merong pumipigil? Di ba? Kaya nga, tama kayo, malaman ang bitaw ni SBG dito. Tapos sinabi niya, nangangako kayo, yan ha, may camera dyan. Nakikinig ang taong bayan. Di ba? Ganun eh. Antindi. Grabe no, bagyong Egri Ayan, no? pa. Yung hindi nabalikan. Tsaka hindi Alam nyo, ngumingiti si Sir kasi may Bongo. balita Senator. ako eh.
Balikan natin ng konti, guys. Dahil daw gustong ipitin ng isang, naku po, ayoko na sabihin. Mm. Pumapapel na mataas na posisyon sa Congress. Sino kaya yan? Tambaluslos? Pinipigilan ma-release ang pera na yan dahil yan mga lugar na kung saan napuntahan ng kalaban niyang talagang hindi daw nire-release yung pera, yung budget. Sinasadyang hindi ma-release para mapahiya. Walang iba kung hindi si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo naglakad sa mga yan para tulungan yung mga lugar-lugar na yan. Tapos biglang pinipigilan lang ng isang kongresistang tambaluslos. Dahil umaasa po sila sa Negros Occidental. Karamihan po nito, biktima po ng bagyo. Karamihan po nito, mga mahirap nating kababayan. At sana naman po, maawa naman tayo sa mga empleyado ninyo. Oo nga naman. Dahil sila po ang humaharap, no? Tama. Mismo doon sa mga regional offices. Sila po ang bigyan nyo lang po ng totoong sitwasyon. Kung talagang qualified naman po itong mga mahirap, biktima po ng bagyo, baka pwede pong nakikiusap ako sa inyo, Secretary Rex. Ito po yung mga mahirap nating kababayan. Baka yung ano lang po yung totoo. Maawa naman tayo sa kanila na umaasa po sila ng tulong mula sa gobyerno. At wala po silang inaasahan kung hindi tayo po nasa gobyerno. Huwag po natin sa kanila ipagkait yung tulong po, Secretary Rex. Madam Chair, ang departamento ho will definitely Yan. pay them out. Promise Makuha yan? lang po namin yung mga listahan. Nako? Marami po yan, mga typhoon victims. Mga Ito yung estudyante gusto na kong qualified marinig po. kay Senator Bongo. Tsaka umaasa. Ilang Kaya araw inulit na ko po eh. na hindi nila natatanggap. Yung mga banat niya. Pwede nyo ma-explain sa kanila, Secretary Rex. Ito po yung mga Pakinggan mahirap natin. nating kababayan. Kawawa talaga. Tulungan po natin. Yes, Madam Chair. With good Ako malaki po ang assurance. tiwala ko sa iyo, Secretary Rex, na tulungan mo sila. Tulungan naman natin sila. Yes, Madam Chair. Nasa sa iyo na po lahat sa mundong ito. Binigyan na po ng Diyos. Yaman ka. Lahat posisyon. Kaya gusto ko marinig uli eh. Tulungan po natin yung mga mahirap. Yes, Madam Chair. Isa pa. Secretary Gatchalian. Ako, mahihahiya naman po kayo, ha? Inano na sa inyo dyan, ha? Mayaman ka naman, eh. Tama na, nakuha mo na lahat ng ano. Kaya nga. Ha? Alam mo, first time kong marinig si Senator Bongo dito na gumanito, ha? Ibig sabihin, seryoso sa dito. Talaga. Ibig sabihin, winawarningan niya na ipamigay nyo na. Nung pa naman siya seryoso bakit eh. nyo, mayaman ka naman. Kawawa naman itong mga kababayan natin. Tingnan mo, first time ko narinig si Senator Bongo nagsalita ng ganire. Totoo naman, Secretary Rex, di ba mayaman naman ang pamilya ninyo? Ay, nulit pa. Hindi naman pinagkakait yan. What? Isa po kayo sa pinakamayaman. Kung Tinira talaga ng tinira. Ako po'y nakikiusap sa iyo. I'm begging you. No, Madam Chair. Na tulungan po natin yung mga mahirap nating kababayan. Hindi na ho kailan makiusap. Trabaho namin yan sa departamento. Asahan ko po yan, Opo. Secretary Rex. Tingnan nyo to, ha? Isa bang malupit na banat ni Senator Bongo. We'll Go. get the list. And what we will do is direct our field office to do the necessary arrangements. Whether sa loob ng aming opisina, in batches, we will definitely do that. Makuha lang ho talaga namin yung mga listahan. Hindi po natin madadala yung yaman ninyo sa buhay, Secretary Rex. Yes, I understand, Madam Chair. Totoo lang po. Totoo naman. Tulungan po natin ang mga kababayan nating mahirap, Secretary Rex. Madam Chair, the good senator has my assurance. I have lived a life of almost 15 years in public service in a local government unit. Pero gigil na yan. When I was a city mayor and a Pikon na yan. member of Congress. So naunawaan ko ho yung punto niya na importante itong serbisyo na to. Pikon na Nakikinig sila, pikon na. promise yan ha. Yes, Madam Chair. Yes, Madam Chair. Yung mga mahirap ha. Yes, Madam Chair. Pipiliin, Secretary. Wala ako, Madam Chair. Hindi ko... Babalikan mo lahat ng mga mahirap, Yes, Secretary Rex. yes, ha? Madam Chair. Nangako siya for the record. Nakikinig po ang sambayan ng Pilipinas. Yes, Madam Chair. Ayan, nakikinig sa bayanan, ha? May camera tayo dito, ha? O, tulungan nyo, ha? Hindi nyo naiipitin, ha?
kayong papayag sa umuutos sa inyong ipitin yan. Di ba? Secretary Gatchalian, mayaman ka naman na eh. Rex yan, Rex Pamigay Gatchalian. na natin yan sa... Hindi, alam mo, tama yun eh. Diba, isipin yun na mabuti yun, ha? Bakit nga naman naiipit? Bakit hindi na ipamimigay? Ano problema? Mabagal gumalaw? O merong pumipigil? Di ba? Kaya nga, tama kayo, malaman ang bitaw ni SBG dito. Tapos sinabi niya, nangangako kayo, yan ha, may camera dyan. Nakikinig ang taong bayan. Di ba? Ganun Ayan, Antindi. Ayan si Senator Isipin niyo Bongo. tayo, hindi ngumingiti si SBG, Oo. Dito, Hindi siya ngumingiti, Hanggang dulo, hindi siya ngumingiti, Tingnan nyo. Talagang, Nakikinig sila, promise yan ha. Yes, Madam, yes, Madam Kung Chair. may mga Yes. mahirap ha. Yes, Madam Chair. Secretary. Wala ako, Madam Chair. Pabalikan mo lahat Yes ng mga nang yes, mahirap, eh. Secretary. Yes, Madam Chair. Nangako siya for the record. Nakikinig po ang sambayan ng Pilipino. ayan. Kaya nga, Gisadong gisado sabi ko sa siya. inyo, mga sambayan ng Pilipino, kayo talaga ang kakampi nyo yan, si Senator Bongo sa Senado. Tama. Ang sabi ko sa inyo, ito nga lang recently, ilan na ho yung 159 ba yun? Yung Malasakit Center na nagawa na ni Senator Bongo. Ito pa, kinukulit niya ang DSWD na ipamigay nyo na, hoy, huwag nyo nang ipitin dyan. Pera ng taong bayan yan, ayaw niyang ibigay. Recommendation? Baka mamaya may tarpaulin ni Tambaloslos dyan, habang pinamimigay nyo. Yun, napopolitika. So, yun lang po muna guys. At talagang nagsisimula na bumanat si Senator Bongo. Kasi, yung mga pinaghirapan niya nung mga nakaraan, parang iniipit na nitong mga taong ito. Yung mga bagong muka dito sa gobyerno ng ating Presidente Marcos Jr. So, yun po guys. Maraming salamat po. At marami pa ako ibibigay sa inyong impormasyon. Kaya lang, pag hinahanap ko tong video ni Senator Bongo, ang hirap hanapin guys. So, ang hirap-hirap talaga. Lalo na yung sa Senado. Hindi mo makikitang, kumbaga, parang, alam mo yun, parang, ang hirap-hirap hanapin ng kanyang mga videos, guys. So, yun lang muna po, guys. At maraming salamat po sa inyo. At patuloy na suportan nyo sa aking YouTube channel. So, lagi sinasabi ni DIY KKB, informative, keep safe, God bless, and you have a great day. So, palagawin po natin tong YouTube channel natin. Mag-subscribe na kayo guys. At mag-like na rin. Kung po pwede, share nyo na rin. So, dahil dito, papasalamat po ako sa inyo. So, thank you very much po. At laging sinasabi ni DIY KKB, informative, keep safe, God bless, and you have a great day. Shukran.